Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 14 to 20. Habol tayo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo na talaga ang gusto mo makuha natin, pwede kayong kumonek direct sa aking FB Messenger. Lalagay ko sa screen ang original para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. General reading tayo, Aquarius. Kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Okay. Okay, Aquarius. Period of frustration, lesson to learn. Lahat ng mga nangyari na hindi naging maganda in the past situation o mga magaganap o mangyayari pa lang sa'yo is kailangan mong may matutunan doon or may mga bagay ka na matututunan. Kasi hindi naman ibibigay sa iyo yon or sa atin yung mga bagay-bagay kung wala tayong makukuhang aral doon sa sitwasyon at yun yung kinakailangan mong wag mo i-ignore, no, yung mga lesson na pwede mong makamit doon sa sitwasyon na yon. And with the ink pa, problem to be resolved. Dito yung point na magkakaroon ng resolving situation, or yung mga i-resolve ka, or may mariresolbahan na problema sa buhay. Congratulations kung ano man yan. May tao daw, may secret admirer ka. Ibig sabihin, maraming ibig sabihin kasi ng secret admirer. Ibig sabihin, pwedeng admire siya sa'yo kasi you are very confident, matatag ka, mabait ka, pwedeng gano'n. Or pwedeng when it comes sa love life, di ba? Baka na-admire ka o crush ka niya o crush ka niya, crush mo siya, baliktad, di ba? Mga gano'n. Basta there's an admirer situation ako na nakakita sa iyo, Aquarius, and we have the boot. Increase your effort if you want to achieve your goal. May mga sitwasyon na kahit na nagbibigay ka na ng effort, siguro mas magbigay ka pa more ng effort para ma-achieve mo yung goal na yon, or pwede rin na maglagay ka ng strategy, no, na doon sa point na yon sa iba sa inyo. Increase your effort para mas ma-achieve mo yung Bibili ba ka ng bagong sapatos? O may sira na ba kayong sapatos? Papagawa ka pa ng sapatos? Pinapagawa ba ang sapatos? Pwede rin sa iba sa inyo. And we have the ant. Work, achievement, and success. O, di ba? Pagdating din sa sitwasyon, baka makita ka ng langgam. Alam mo, laki daw yung langgam eh. Pag nakita ka ng langgam, laki yun. Yun ang nakita ko. And then also, pwedeng pulang langgam makikita mo. And then, yun nga, ang nakita ko sa'yo dito is may mga bagay ka daw na i-work it out this time. Pwedeng may mga asikasuhin ka, ipaprogress na situation, or kasi meron tayong problem to be resolved, so pwedeng may mga mariresolbahan, i-resolbahan ka talaga. Sa iba naman sa inyo is, di ba si Ant kasi is nandun yung point na bago pa dumating yung mga bagyo, tilubyo, nag-iipon na sila ng pagkain, di ba? Parang hando sila, think advance talaga sila palagi. And you need mo rin. Siyempre, lahat naman tayo, no? Na need mo na mag-think advance sa lahat ng aspeto ng buhay mo at bigyan mo pa ng effort yun, nandun yung point na yon. Kung talagang gusto mo ma-achieve yung goal na yon, kailangan mo, you need to commit or kailangan mo i-work it out yung mga bagay-bagay to success and you will achieve it nandun sa point na yon. Sa nakikita ko sa iyo dito, kung titignan ko dito, ano yun yung parang problem, no, sa situation. Ako nakikita sa iyo. Parang nandun sa point na maaring iba sa inyo, meron kang binubuhat na na problema, na sitwasyon, na iyon is mariresolbahan na sa iba sa inyo. Kasi magaang na yung dahon, di ba? Yun, tapos nandito na yung point na to. Parang may mga riresolbahan or mariresolbahan na sitwasyon. May ear. Good news. Congratulations. May good news ka na may good news na darating or may good news ka na maririnig or may mga news na makakatulong sa'yo to achieve your goal. Pwedeng nandun sa point na yon. Mag-ingat din kayo when it comes to your ear or someone who's connected sa'yo. Siyempre, same kayo ng energy, no? Kung sino man yon. Pwedeng medyo nagiging mahina na yung pandinig mo o kaya naman is kung may hikaw ka, baka mamaga,
magkanana, may pumasok sa tenga mo, maiwan yung cotton bud, naku po, Diyos ko, wag naman po. Ay naku, may naisip akong hindi maganda. O kaya yung iba, ano, yung pencil or ball pen, medyo iwas-iwas. Ano lalo kung may mga bata, ano, sa iba sa inyo. Yan, ingat-ingat kayo basta kung ano man mangyari sa tenga nyo. Baka naman medyo kailangan na ng ano, baka may mga magpapa-waxing o kaya naman makailangan na ng linis-linis din pag may time. Sana wala naman kayong sakit, 'di ba? Sana wala kayong sakit sa tenga. Kung ano man yung sakit na 'yan, no? Ingat-ingat na lang din. Baka kung ano mga pumasok sa tenga nyo, ingat na lang din kayo. Baka naman langgam, 'di ba? Wag naman o kaya makagat ka ng langgam sa tenga. Ang daming kakagat sa tenga pa, 'di ba? Medyo hindi maganda, no? Okay. And we have the great passion. When it comes dito sa sitwasyon of the boot, daan, and the ear, this is a new beginning happen into your life. Sa iba naman sa inyo, ito is bagong trabaho. Or sa iba, this is an admirer or bagong love life. Sa iba sa inyo, you're doing something new passion into your life. Pwedeng ito is the innovation of your life. Pwede na may mga innovation situation, may mga beginning, may mga changes. Also, this a breakthrough para sa iba sa inyo, no? Yan. Parang alam mo yung point na don't lower your strength or yung sarili mo. Ganyan. Huwag mo ilolo standard, kumbaga na doon sa point. Kasi parang nakatingin siya doon sa ano, di ba? Sa taas. Also, this is a new beginning happening. Also, lang din yung pagiging attractive person mo. Yun nga lang, marami kasing ibig sabihin na attractive, ano? Wag naman sana attractive when it comes sa pangungutang, when it comes sa bullying, when it comes sa hirap. Huwag naman sana ganun, di ba? Basta, there's an attraction situation ako nakikita sa iba sa inyo. Kung titiran ko si Ant, tsaka ito, sa nakikita ko dito, may tao na either tutulungan ka niya or may taong hihingi ka ng tulong sa kanya or may taong tutulong sa iyo. No? Sa iba naman sa inyo, mag-ingat ka pa rin. Kasi bakit ko nasabi? Kasi andito si panel. Kasi may tao na nakikinig or may tao na maybe spying, nagmamatsyag, o kaya naman is mga chismoso, chismosa, marites, ano mga tawag ba doon? Yan ang nakikita ko dito, no? Ingat ka na lang. But still, handito yung new beginning, mga new passion na gagawin mo, love life, bagong trabaho, bagong pagkakaperahan, or maybe sa iba sa inyo is baka naman na kailangan niyo na rin mag-exercise, di ba? Baka kailangan niya rin naman mag-walk-walk o kaya you're starting na, pwedeng na doon sa point or may mga need to work it out situation. Kung may mga sakit ka, di ba? Mga high blood, low blood, cholesterol, mga ganyan, di ba? Kung ano man yan, basta always maging think advance. And announcement. Oh, may good news ka na at may announcement pa. No? May mga bell ba kayo sa bahay? Okay, pagdating dito, pwedeng makaka-receive ka na announcement or may mag-a-announce or ikaw yung mag-a-announce ng good news. No, sa iba sa inyo. Pwedeng related sa iba sa inyo sa work o pwedeng related sa relationship sa iba sa inyo. Kung saan mo siya ma-receive. Congrats o kung ano mga announcement ito, no, sa iba sa inyo. Uy, love, deep affection, and caring. Iba dito, love life nga. Yung iba dito, love life, admiration, or paghanga, or crush, ganun. Sa iba naman sa inyo is, yun nga, siguro may tao na they give an effort pagdating sa iyo, ikaw magbibigay ng effort sa kanya, pwedeng magulang, karelasyon, anak, kapamilya, kung ano man yan, sa iba sa inyo. Sa iba dito is, nahandun yung focusing mo yung deep affection mo sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Pwedeng trabaho, pwedeng you're doing your fashion, pwedeng sarili mo, 'di ba? Kumbaga magiging magta-transform ka kasi this a new beginning happen din. Mas mamahalin mo yung sarili mo or kinakailangan mong mahalin more yung sarili mo, no? You need to be very careful din kasi pagdating dito sa sitwasyon na ito. Kasi iba dito, yun nga, magkakaroon ng pagtutulungan o may makakaramdam ka ng affection or pagmamahal or kindness, pag-aaruga sa isang tao or ikaw ito sa kanya. May mga ganong sitwasyon.
or pwede sa inyo, kailangan yung alagaan yung sarili nyo ha, at mahalin yung sarili nyo more. Your angel number, Aquarius. Okay. Maaari nakakita ka ng angels numbers or connected sa itong number na ito. Kung nakita ka ng mga angels number, repeating numbers, ibig sabihin, may lucky ano ka, o good fortune. Ibig sabihin is your angel is try to connect dahil may gusto siyang sabihin na mensahe sa iyo. We have the 222, 2112, 1818 sa 9 of fruition and the lucky shirt. And 0330 and the good fortune is the 1331. Nandito yung point na mayroon ka ng alignment sa buhay mo, no? And tandaan mo, tulad ng sabi ko kanina sa iyo, may mga marites, babae man o lalaki, someone is watching you, no? May mga nakikinig, may mga nagmamatsyag, may mga, alam mo yung sa Japan, parang, Mimi, kasi Mimi yung tenge. Mimi ga okay ko na chata. Alam mo yung kahit nasa malayo siya, okay ko na chata, parang lumaki yung tenga. Kahit nasa malayo ka, kahit na distance kayo, ang laki ng tenga niya sa pandinig niya pagdating, pag ikaw na yung pag-uusapan. Alam mo yung ganun. Mimi ga okay ko na chata, parang ganun. Yung situation, ano. Well, hindi naman siya nakakatuwa. Para in-explain ko lang kasi naalala ko lang yun. Mga nasa Japan siguro, ano yun, parang comedian kasi yung napanood ko yun, parang sa comedian siya lumabas. Okay, nandito na yung point of achievement, success, prosperity, and there's a luck happen into your life. Kaya this announcement, si good news, si new beginning of the great passion, the ant and the boot. No, congrats. Andito rin yung point na makakaroon ka ng peace or may mga hope, may mga ipaprogress. There's a creativity ka na gagawin o mas magiging very focusing and very creative ka this time. Siguro magiging mas more kang adventurous or may mga forward ka na ipo-forward mga plano o kaya is may mga bagay ka na na-actionan, ipiprepare, di ba? Makaka-receive ka rin daw ng advice with someone kasi andito rin si announcement tsaka si good news. Yun, may mga major changes happen into your life. Congratulations! Andito na yung alignment when it comes to your direction. I-align ka ni universe, ano? O sabi the 1818 is the 1818 is the fruition and the fulfillment happen into your life. But still, the choices is always available is in yours. Ibig sabihin, may mga choices na magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. And ito na yung sitwasyon na kailangan mong i-release yung sitwasyon na yun, nabubulol si ate kasi handito rin si it's up to you. You need to release yourself sa isang bagay o sa isang sitwasyon na you feeling trapped, you feeling stuck, you feeling stagnant, mga frustration, yung mga self-imprisonment mo o kaya naman yung mga negative thought mo, medyo iwas-iwasan mo na lang din yun. Sa nakikita ko dito sa'yo, kailangan mo i-progress yun, ano? Kailangan mo mag-forward. Yan. And but still, handito yung luck na nakikita ko kasi ito is 99. Also, the 99 is 18 din, di ba? 18, 18. O, di ba? Parang walang katapusan. Walang katapusan na panimula at walang katapusan na pagbabalik panimula mo. But sinandun yung very independence energy, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, when it comes sa very independence energy na sinasabi ko, is kaya mo yung sarili mo kahit mag-isa ka lang. Kaya mong itayo, kaya mo, or being independent person, kaya mo ang lahat, or being you. Yan. May mga good fortune happen na congrats, have faith, sabi niya, and will work out in your favor. May grade ship ka nga, di ba? May grade ship ka pa, Omega 88, if good fortune and a grave ship happen into your life. May mga positive happen sa'yo. Congrats, ha. Okay. Tutuko lang siya ng isa, but still, nahandun yung point na ito yung action na sinasabi ko sa'yo, no, na you need to take it action din, and you need to start a new beginning into your life. Andun din si Ant, di ba? Andun yung kailangan mo na magbigay ka talaga ng effort to achieve, to start a new beginning into your life. Kumbaga, transform and leveling up or innovate any situation. O may mga magkakaroon ng innovation or breakthrough sa iba, no? Okay, connection.
2 to 2 is the 16 kasi ito is ibig sabihin 2 to 2 is you need to keep moving to reach your goal. Try to control and balance any situation and you need to be very careful sa lahat ng plano mo sa buhay. Huwag kang magda-doubt, no? But still, you need to prepare, discover, or handun yung point na kailangan, iba dito parang naghihintay, may hinihintay, or kailangan mo talaga na to plan something. Tandaan mo palagi, this is a time to place yung future mo sa iyong mga kamay. Being independent talaga. No? May mga option situation na magaganap sa'yo. And romantic relationship, family ties, balance, life choices, tulad ng sabi ko kanina, compromise, commitment, and trust. How do you move forward toward your life through calling? Paano nga ba? Ano bang gagawin mo? Mag-i-stay ka ba? Magpapatrap ka ba? Mag-focus ka ba sa painful? Mag-i-start ka ba ng yung beginning? Magbibigay ka ba ng effort? Paano nga ba? Diba? Do what makes you happy. Hindi ka naman niya ginajudge, diba? Your enthusiasm is what keeps you going. Follow your interest. If it's, ano bang basa dito? Pikit? Piquet? Piquid? Kung ano man yan. Buy something. Following this route will help you discover your life purpose. Para na doon sa point na we have the two kasi yung the missing to kasi is your action, your plan. Kumbaga, kung ano man yung mapipili mong plano or mapipili mong destiny o yung ifo-pursue mo na sa tingin mo, yun yung calling mo, is dun mo daw din ma-rediscover kung ano talaga yung purpose mo sa buhay mo. Yun. Kung ano man ang piliin mo doon sa isa sa dalawa na yun. Makikita mo na, ito yung purpose ko. Hindi ito yung purpose ko. At least, magkakaroon ka ng realization. Kaya handito si alignment. Kumbaga, nahandun pa rin yung point, kahit na ano yung piliin mo sa buhay mo, ia-align at ia-align ka ng universe. Ia-align at ia-align kaya sa mga sitwasyon, sa tao, o sa mga ganap o pangyayari sa buhay na para talaga sa iyo. Handun sa point na yon. And you need to thank ka universe, kasi maganda yung ano niya sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Pero wag ka naman din umasa. Kumbaga baka mamaya binibigyan ka na niya ng sign, you ignoring it, di ba? But still, congrats, keep effort kasi may good news saka announcement mangyayari sa iyo. Para kay Aquarius, kuha tayo ng 5. Okay. Di ba? Dito si self-esteem, pagbabalik, mahilig ka sa kape, pagbabalik ng iyong self-esteem and you know your worth. Nabubulol, tsaka nabibisaya si ate. Self-worth and pagbabalik ng iyong ego. May mga decision making ako na nakikita sa iyo, no? Sa iba sa inyo, siguro mahilig. Ang trabaho mo ba is computer, networking, you have a social media ba? Parang nando sa point na yun, ano? Pwedeng nandun yung alignment mo, di ba? Pwedeng nandun yung mission mo. Pwedeng yung mission mo pala is tumulong, yung mission mo pala is ganito, yung alignment mo pala is ganito, yung ganun, di ba? Makikita mo talaga yung purpose mo sa buhay mo. And we have the goal. Focus to your goal. O may mga bagay ka na napopukusan this time. Pwedeng nandun sa point na iyon. And tulad dito is focusing to your target, know your purpose, no? Hindi yung mga expectation o may mga focusing to your destination. Ibig sabihin, yung iba sa inyo is tataha kayo ng bagong destination into your life, may mga opportunity na darating or may mga goal na ma-achieve, no? Kasi hindi rin si Inkpat, tsaka nito rin si Tulip. Or sa iba sa inyo is you need to focus to your goal. Tulad na sabi ko kanina, keep moving to reach your goal, di ba? Yan. You will know your purpose this time. So, nakita ko sa dito, may mga targeting situation ka, no? Yan. Yung iba sa inyo, may mga ina-expect daw kayo na sitwasyon. Siguro nandito si Earth tsaka si Bell, pwedeng ina-expect nyo na ganito na, ganyan, ganun. Kung ano man yung expectation. There's an expectation situation na magaganap sa'yo. And may mga tao, may aso ka ba?
Yung mga tao daw na very loyal pagdating sa'yo. Alam mo, pagdating naman kasi sa'yo, Aquarius, ano, andun yung loyalty mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yun nga lang, minsan, yung pagiging loyalty mo because of your heart, kasi medyo mahina ka. Ay, hindi ko naman sinasabi mahina. Malambot ka, ibig sabihin. 'Di ba? Yoon. Yun ang ano lang din, medyo hindi ko naman sinasabing distraction. Siguro nga ipinanganak ka na gano'n, 'di ba? Na medyo malambot, mabait talaga. Yun na nakita ko sa iyo. Basta know your purpose. Huwag lang labis siyempre, 'di ba? Iba na rin 'yun. Kasi minsan pag na-overwhelm o naging labis ka sa sitwasyon, medyo ano no, pang-aabuso na yung kapalit. Alam mo 'yun? And syempre, may mga tao, kung sabi ko nga sa'yo, may alignment ka, di ba, sa iba sa inyo, handun yung may mga tao na ia-align o magkakaroon ka ng compatibility. Same page, ganyan. May mga tao magiging same page mo, or may mga taong bibigyan ng pagmamahal sa'yo, ganyan, sa iba sa inyo. Yan. Handun din yung pagiging honest and loyal. May mga alliance, support person, ano, nandun yung point na yun. Pwedeng may hihingi ng suporta sa'yo, may sinusuportahan ka, or may taong magbibigay ng suporta pagdating sa iyo. Eh, nako, sinabi ko na nga ba? Kasi sabi ko lang, di ba? Di ba? May tao nagmamatsyag. May tao na naghahanap ng butas. May tao na naghahanap ng ebidensya, ng proof, no? May tao na nagde-detection sa iyo. Mag-ingat ka na lang. Or pwedeng ikaw rin kasi ito, no? Siguro nandun yung point na baka meron kami namatyagan, meron kang, kumbaga, dalawa lang yung mata mo pero nagiging apat, o kaya may tao. Tulad sabi ko sa'yo, we have the ear, di ba? Yan. Ingat ka na lang din kasi pwedeng may mga tao sa paligid mo or ikaw ito na hinahanapan ka ng butas. O hinahanapan ka ng mali. O hinahanapan ka ng, naghahanap ng something pagdating sa iyo. Diba? Or ikaw ito sa kanya. Kaya wag kang masyadong very alliance, wag kang masyadong ma-overwhelm, wag kang masyadong focus ka lang, basta focus ka lang sa target mo. Focus ka ng focus, no? Ganun. Kasi minsan magkakaroon ka ng mga misunderstanding eh. 'Di ba? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ingat ka lang ha. And congrats, makaka-receive ka daw ng gift or blessing. Kung ano mang gift yan, or pwedeng ikaw yung magbibigay nito, di ba? Or may blessing na darating sa iyo. Also, may mga souvenir. Promotion is coming. When it comes to promotion, isa rin ito na pwedeng magkakaroon ng mga bagong trabaho, mga haba ng kontrata, o kaya naman is baka promotion talaga, leveling up, or pwede sa sarili mo, no, mas magiging very ka sa sarili mo this time, mas very magfo-focus ka this time sa sarili mo. Yan. Para ili-leveling up mo yung sarili mo this time. Pwedeng doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, is makaka-receive ka daw ng gift, promotion, and delight. Pagtulong, pagsuporta sa iba. Or may tutulungan ka o bibigyan ka ng suporta. Sa iba kasi andito si evidence eh. Sa iba, kukuhanin yung loob mo. Pwedeng kapatid mo, kamag-anak mo, kasama mo sa trabaho, anak mo. Basta, yeah, may taong may ganito. Mararamdaman, pwedeng karelasyon. Siyempre. Ay, ganun. Mukhang hindi nga ako nagkamali. Okay, may iba sa inyo is may tao na magpuput ng strategy pagdating sa iyo. Di ba? Nandun na sa point na yon, mukhang kukuhanin yung loob mo, no? Ganyan. Halimbawa, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, karelasyon mo, di ba? Kukuhanin niya yung loob niyo. Kumbaga, meron siyang strategy to do things para syempre makakuha siya ng benefits, or may mapala siya, or meron siyang makuhang something sa iyo, 'di ba? Nandoon sa point na yun. Or maybe this is you, no? Sa iba sa inyo, pagdating sa iba naman sa inyo, is kailangan mo muna, parang stoplight, alam mo yung palagi ko sinasabi, parang stoplight, stop, look, and listen. Nandoon yung point na yun, ano? Stop, look, and listen. Dapat ba? Kailangan ba? Kinakailangan ba? Need ba? Ganyan. Nandoon sa point na yun, ano? And nandoon yung point na kailangan mo daw magplano this time.
no? Or nandun yung point na kailangan mo pang magbigay ng effort at tulad ng sabi ko sa inyo, give your strategy, no? Starting a new strategy. Kung hindi pwedeng option 1, option 2, option 3. Pwedeng nandun sa point na yon. And may mga sitwasyon daw na mararamdaman mo, mapipredict mo, or makakabasa ka ng mind ng tao, no? Malakas din, may mga ano rin kasi, malakas din kasi kayo, no? Yung intuition nyo, tsaka yung gut feeling or instinct nyo. Kaya gamitin mo iyon, no? In a good and a nice way, kasi yun yung makakatulong sa'yo. Tulad ng sabi kanina, di ba? Your talent, no? Di ba? Yung talent mo, yung meron ka ngayon, yung makakatulong sa iyo. So, ibig sabihin nyo, kailangan mo magkaroon ng strategy. Kung titingnan ko dito sa sitwasyon na ito, alam mo, merong kang sitwasyon na, alam mo yung parang sa test, mini, mini, mini mo. Sino nakaramdam nun? Pero sabi mga ganun, di ba? May mga mini, 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 mini mo. O kaya naman yung handle na point na someone's picking you up to level up, pero may taong hahadlang nito. Pwedeng nahadol sa point na yun. Pwedeng sa trabaho, or pwedeng sa relationship is may distraction, pwedeng nandun sa point na yun, diba? Or pwedeng may nagsisinungaling sa relasyon. Kumbaga, nililing lang ka, loyal ko no, pero may hidden, diba? Nandun sa point na yun. Kung sa trabaho ito, ganun din, diba? Kumbaga, may mga promotion situation, pero sisiraan ka, hahanapan ka ng butas, or malakas yung leveling up mo pero may mga hadlang. Kumbaga, someone, merong dark thought situation, may tao, kung sino man niya kasama mo sa trabaho, magulang mo, anak mo, karelasyon mo, may taong may dark thought pagdating sa iyo. Yun. So, iba dito pakikipagsapalaran ito, no, sa sitwasyon. But still, focus to your target. Focus to your goal. Focus to your mission. Focus to your purpose. No, nandun yung point na pinaka-the best sa lahat. Kailangan mo daw magplano, ha. Huwag pa bigla-bigla. Huwag pa bigla-bigla. Tatandaan mo, no, strategy. Huwag pa bigla-bigla. Arigato namaste. God bless.